Kaibigan, uunahan na kita, mahaba ang topic natin sa video na ito, pero ini-encourage kita na tapusin ang video na ito hanggang dulo. Dahil napaka-importante at napakahalaga ang topic na ito, lalo na sa panahon ngayon. Yan kasi napakarami nagsasalita tungkol sa Diyos. May mga nagtuturo, nangangaral at nagsasabing sinugo sila ng Espiritu. Pero paano kung hindi pala sila galing sa Diyos? Paano kung yung pinapakinggan mo ay hindi tinig ng Espiritu ng katotohanan, kundi Espiritu ng kasinungalingan? Kasama na dito yung iba't ibang mga paniniwala, pamahiin, mga ritual o tradisyon o yung mga bagay na hindi nakatuon sa salita ng Diyos. Marami kasi nagsasabi galing sila sa Diyos, pero totoo ba? Kaya kaibigan, alamin natin kung paano natin malalaman ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Mababasa natin yan sa verse 1, chapter 4, verse 1 to 6. Isa-isahin natin. Sa verse 1, mababasa natin mga kaibigan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Sabi ni Juan, huwag agad maniwala. Ang ibig sabihin nito, hindi lahat ng nagdadala ng pangalan ng Diyos ay galing sa Diyos. May mga huwad na propeta, mga taong nagaanyong banal, pero ang layunin ay manling lang. Kaya sabi ng Biblia, subukin ninyo. Ibig sabihin, kilatisin nyo, suriin nyo, alamin mo kung tugma sa salita ng Diyos. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 7 verse 15. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, pero sa loob nila ay mga mababangis na asong gubat. Ang punto dito ay, ang tunay na mananampalataya ay hindi madaling madala sa salita lang, kundi sa katotohanan na nakabatay sa Biblia. Second verse naman, mababasa natin dito, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ibig sabihin dito malinaw, ang sukatan ng tunay na Espiritu ay kung pinapahayag niya na si Jesucristo na naging tao. Ibig sabihin naniniwala siya na tunay na pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus. Ang mga taong galing sa Diyos ay hindi kinakaila si Kristo, kundi pinapahayag siya ng buong katotohanan. Sabi nga sa 1 chapter 1, verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya kung isang teacher, preacher, pastor o leader hindi nagtuturo ng buong katotohanan tungkol kay Jesus, hindi iyon mula sa Diyos. Mababasa naman natin sa verse 3, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan na. Dahil ang Antikristo ay hindi lang isang tao, ito ay anumang espiritu, sistema o katuruan na laban sa Kristo. At sabi dito, nasa daigdig na, o kapatid, kahit ngayon o noon pa. Kaya kung may naririnig kang turo na binababa si Jesus o pinapalitan ng ibang katotohanan o paniniwala, mag-ingat ka. Hindi yun espiritu ng Diyos. Sabi nga sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na magpapahamak. Tataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ay tahimik na gumagalaw, pero makikilala mo ito sa pagtangi kay Jesus at sa kanyang salita. Sa verse 4 naman, mababasa natin, mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Napakagandang paalala to, kung ikaw ay sa Diyos, wala kang dapat katakutan. Ang Espiritu Santo na nasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritu ng kasinungalingan. Di mo kailangang matakot sa mga huwad na propeta basta't nakakapit ka sa katotohanan kay Kristo. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang mga kalaban sa atin? Sa verse 5 naman, mababasa natin, sila'y makasanlibutan. Kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ang mga huwad ng propeta ay nakakaakit sa sanlibutan kasi ang turo nila ay ayon sa gusto ng tao, hindi sa gusto ng Diyos, hindi sa katotohanan. Madaling pakinggan pero hindi totoo, parang sugar-coated lies.
At sabi ng talata, nakikinig sa kanila ang mga makasalibutan. Bakit? Kasi gusto nila ng mensaheng walang pagsisisi, walang pagbabago, puro mga blessings lang. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang mga hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ang sinasabi dito ay ang katotohanan minsan masakit, pero ito lang ang nagliligtas at ito lang ang tunay at totoo. Sa last verse, sa verse 6, mababasa natin, ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin. Ang sino mang hindi sa Diyos, sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Ito na ang final test. Ang mga nasa Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos, pero ang mga hindi sa Diyos, ayaw makinig, tumatanggit, nagre-rebelde sa katotohanan. Sabi nga sa 1 chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kaya kapatid, kung gusto mong makilala ang tunay na espiritu, bumalik ka sa salita ng Diyos, sa Biblia. Dito mo makikilala, malalaman ang katotohanan, dahil ang katotohanan ay si Kristo mismo. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kapatid, sa panahon ngayon na napakarami at sobrang dami na mga iba't ibang aral na lumalabas, paniniwala at sariling katotohanan, ang tanong ay, saan ka nakikinig? Sa espiritu ba ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan? Ang panawagan ng Diyos ay simple lang, manatili ka sa kanyang salita, makinig sa Espiritu Santo at kilalanin si Jesus. Siya lang ang daan, katotohanan at ang buhay. At huwag kang basta maniniwala sa lahat, kundi subukin mo ayon sa salita ng Diyos, ang Biblia. Basahin mo ang kanyang mga salita sa Biblia dahil dito mo lang makikita at malalaman ang tunay na katotohanan. Amen?